So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko. Ayan, so ngayong araw na to pag-uusapan natin 10 gamot at vitamins na dapat laging handa sa piggery business para iwas lugi. So paano nga ba tayo mga katropa makakatipid sa mga gamot ng baboy? Ito yung complete guide para sa mga bagong magbababoy. So simulan natin mga katropa. Ito na. So mga ka-piggery, mga kabady natin, alam mo ba na ang pinakamalaking dahilan kung bakit nalulugi ang isang babuyan ay hindi dahil sa sobrang mahal ng feeds? Ito ay dahil sa huling pag-aksyon kapag nagkakasakit ang ating mga alagang baboy. So sa bidyong ito, hihimay-himayin natin ang top 10 na gamot, vitamins na dapat laging handa sa farm mo. Ayon sa mga veterinaryo, sa mga katropa natin magbababoy, sa mga kaibigan natin na mayroong mga baboyan. At ayon na rin mismo. Ang bawat minutong pagkaantala sa paggamot ng ating mga alaga ay pwedeng mag-cost yan ng libo-libong piso para sa atin o pwedeng maging sanhi at dahilan ng pagkalugi. Kaya bago ka magsimula, o kung magpapatakbo ka ng piggery business, i-check mo muna kung kompleto na itong mga ito. Ayan. So, mga katropa, simulan muna natin sa panlaban sa sakit at ang mga vitamina. Ito yung number 1 na pwedeng hindi mawala kung ikaw ay nagpapalahi ng baboy. Ito yung iron injectable o iron dextran mga katropa. Ang bagong silang na piglet na ipinanganak na walang sapat na iron sa katawan at ang gatas ng inahin ay kulang din dito. Sa ika-3 araw ng piglets kasi kailangan silang maturukan ng iron. Ang pagbibigay ng iron ay nagiging para hindi maging bansot at sakitin na ng ating mga piglets. Number 2 natin ay ang vitamin B complex. Karaniwan na itong injectable. Ito naman ay tinatawag nating pampagana at pampalakas. At kapag ang baboy ay galing sa sakit o kaya matamlay, babiyahe lang, vitamin B complex ang sagot upang maibalik ang kanilang gana sa pagkain at syempre isalba ang inyong feeds conversion ratio. Ikatlo na kailangan is yung electrolytes din. Pwedeng oral powder o pwedeng ihalo lang ito sa pagkain ng ating mga alaga. Kung mainit ang panahon o kaya ang bagong walay ang mga biik mo, ang electrolytes ay inihahalo sa tubig na pwedeng inumin ng ating mga alagang baboy. Ito ang pangunahing sandata nila laban sa heat stress at dehydration dulot ng pagtatae. Tandaan rin natin na ang mga maling paggamit ng antibiotics ay nagiging sanhi ng antibiotic resistance. Kaya gamitin lang ito kapag may malinaw na sintomas ng infection o kaya bakterya ang inyong mga alagang baboy. Number 4 is yung amoxicillin o kaya penicillin base. Ito ay yung go-to para sa mga karaniwang sugat ng ating mga alaga. Pagkatapos magkapon o kaya nasugatan yung ating mga biik, sobrang halaga rin ito para sa mga inihin pagkatapos manganak para maiwasan ang MMA o mastitis, metritis at agalactia. Ito yung mga inspection sa suso at matres kung saan nawawala ng gatas ang ating mga inihing baboy. Isa pa na pwede nating silipin is yung tylosin o kaya thiamulin. May naririnig ka bang mga umuubo o kaya sinisipon sa iyong kulungan ng mga alagang baboy? Ang tylosin at saka thiamulin ay subok na mabisa laban sa swine pneumonia at iba pang respiratory problems na karaniwan lang umaatake tuwing pabago-bago ang panahon sa ating babuyan o kaya sa ating komunidad. Pwede rin nating silipin yung enrofloxacin o coalistin, pero ingat lang, dapat magkonsulta sa inyong mga veterinaryo bago ito gamitin. Ito naman yung mga heavy hitters pagdating sa pagtatay o scouring na dulot ng E. coli. Kapag mga piglets mo ay nagtatai na kulay puti na o kulay dilaw, ibig sabihin sobrang tindi na yan. Kailangan maagapan agad ito gamit ang tamang antibiotic bago sila matuluyang mawala ng likido o ma-dehydrate. Pero mas advice natin kumonsulta tayo sa mga veterinarian
para at least mas makatiyak tayo na makita nila yung sitwasyon ng inyong mga alagang baboy. Okay, so wag basta-basta tayo gagamit kung wala naman tayong karanasan at kasanayan, kasi baka mamaya masobrahan ng dosage yung ating mga alaga at mawala lang sa atin yung mga piglets na aalaga natin o kaya yung mga baboy na alaga natin. Isa pa sa mga bagay na dapat nating silipin is yung ivermectin. Ito yung injectable o kaya free mix. So ano naman ito? Pakain ka ng pakain ng mahal na feeds para sa iyong mga alaga, pero hindi naman tumataba ang baboy mo. Baka naman may mga bulate sa loob ng kanilang mga katawan. Ang ivermectin ay pumapatay sa mga bulate sa loob, at syempre yung kapag may mga galis-galis yung balat ng iyong mga baboy, makakatulong ito para mawala itong mga galis na to, kasama na yung mga kuto sa balat. Ang routine nito is itinuturok ito sa inihin 2 weeks bago manganak at sa mga piglets pagkatapos namang iwalay sa mga inihin. So, isa pa rin na pwede nating silipin is yung paracetamol injectable o kaya flunixin meglumine. So, tulad na rin mga tao, nilalagnat at nakakaramdam din ng sakit ang mga baboy. Ang mga antipyretics na ito ay nagpapababa ng lagnat para kahit may maramdaman man sila na sobrang init sa katawan, hindi sila hihinto sa pag-inom ng tubig at pagkain habang nilalabanan ng antibiotic ang sakit. So kung nakaranas ka na yung mga baboy mo bigla na lang nanghihina at nasa gilid na lang, hindi na makatayo, so baka siguro nilalagnat ito. Isa pang bagay na gamot na dapat meron tayo sa ating baboyan is yung oxytocin. Para ito sa mga emergency na panganganak ng ating mga alagang baboy. Sa mga may inahing baboy, kung matagal nang naghihirap o nahihirapan ng inahin baboy dulot ng panganak at ayaw lumabas ng mga piglets o kaya ayaw bumaba ng gatas sa pagkapanganak, oxytocin ang ginagamit ng mga bihasang magbababoy. Pero babala, siguraduhin bukas ang cervix ng inahin bago ito iturok. Ayan. At syempre, siguraduhin nyo na tama ang dosage. Huwag basta-basta magturok, baka mamaya ma-overdose ang inyong mga alaga. Make sure basahin ninyo yung nakalagay dun sa bote and yung kasamang papel na nakalagay dun sa lalagyan na itong gamot na to para at least malaman nyo at matiyak ninyo yung tamang dosage na gagamitin ninyo. And syempre, pagdating naman sa biosecurity, ito talaga yung masasabi natin na unang depensa ng mga hog raiser. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Sa panahon kasi ngayon, may banta pa rin ang iba't ibang uri ng sakit, dulot ng pabago-bagong panahon at iba't iba pang mga factors na maaaring makaapekto sa ating pag-aalaga ng baboy. So, ang pinakamagaling at pinakamabisang gamot at pag-iwas ay syempre yung biosecurity, mga katropa. And i-make sure din natin na nagdi-disinfect tayo at meron tayong footbath, pang-spray sa mga kulungan, at syempre yung insurance policy sa negosyo ito, mas maganda siguro yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. So mag-research tayo paano ba tayo makaka-avail ng mga insurance nito ng libre at hindi na maglalabas ng pera pa. So importante ito para at least matiyak natin na yung mga puhunan natin sa negosyong ito ay hindi basta-basta mawawala kung sakaling dapuan tayo ng peste sa pag-aalaga ng baboy. So ayan mga katropa, yan yung 10 bagay na dapat hindi mawawala sa inyong farm upang masiguro na tuloy-tuloy ang kita at iwas lugi sa inyong negosyong baboyan. Laging tandaan na mas mura ang mag-ingat at maging handa kaysa bumili ng baboy na sakitin at magkasakit yung inyong mga alaga sa inyong mga baboyan. So, ikaw mga katropa, ano ang pinaka hindi inaasahang sakit na naranasan mo sa pag-aalaga ng baboy? I-comment mo naman sa baba para at least ma-share natin sa mga katropa natin na mga hog raiser din. And then huwag kalimutang i-like, i-share ang video na to and sa kapwa natin nag-aalaga ng baboy. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa atin. Paalam.